Isinalaysay ni Aling Petrona Makalalad, albularyo sa Barangay Magalangan, San Juan, Batangas. Petsa ng pangyayari, taong 1977. Lugar, Sitio Talisay, San Juan, Batangas. May mga bagay sa mundong di kayang ipaliwanag ng siyensya. Isa na riyan ang pag-ibig ng isang mangkukulam sa isang aswang. Aling Petrona, OT4 taong gulang, Marso 2003. Unang bahagi, ang lalaking nagpaparamdam sa buwan ng Hunyo. Noong Hunyo ng 1977, isang kakaibang lalaki ang dumating sa Sitio Talisay. Ang pangalan niya ay Isko Dagala, tahimik, malumanay magsalita at laging nakaitim. Hindi siya kilala ng mga taga roon, pero pinatira siya ni Kapitan Basilio sa lumang bahay na abandonado sa may likod ng talahiban, kapalit ng kaunting bayad kada linggo. Napansin ng mga residente na tuwing hating gabi, may kakaibang usok na lumalabas sa bubungan ng bahay ni Isko. Minsan, may amoy na parang nasusunog na buhok o tuyong balat. Wala namang masamang nangyayari, kaya't pinabayaan na lang ng mga tao hanggang sa mapansin nilang may kakaibang nangyayari sa mga hayop. Naglalaho ang mga manok, baboy at minsan pati pusa nang walang bakas ng dugo o putol. Ang mga matatanda sa sitio, lalo na si Aling Petrona, ay may hinala na agad, may mangkukulam sa paligid. Pero hindi nila inasahang si Isko yon. Kasi sa halip na may masamang intensyon, laging tumutulong si Isko sa mga batang nagkakasakit. Pinagaling niya ang anak ni Mang Lando mula sa matagal na ubo, gamit lang ang pinaghalong dahon ng alagaw, tuyong balat ng ahas, at dasal sa ilalim ng buwan. Walang may alam na si Isko pala ay isang mangkukulam mula sa Sorsogon, na lumipat sa Batangas para magbagong buhay. Ang babae sa tabi ng ilog, sa kabilang bahagi ng Sitio Talisay, may isang dalagang kilala sa kanilang lugar, bilang si Mara San Gabriel. Maganda, mahinhin pero misteryosa. Lagi siyang namamalansya sa may tabing ilog. Tuwing 6:00 ng gabi, kahit hindi karaniwang oras, ito para sa mga babae sa probinsya. May mga usap-usapan na nakikita raw. Siyang may kasamang malaking itim na aso tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi, nagkita sina Isko at Mara sa ilog. Hindi inaasahan. Si Isko ay may balak sanang kumuha ng tubig para sa isa niyang ginagawang langis pampagaling. Pero nabighani siya sa itsura ni Mara. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagsimula silang magkausap. Ilang araw lang ang lumipas. Madalas na silang magkasama, pero laging tuwing dapit hapon, hanggang 9:00 lang ng gabi. Ang hindi alam ni Isko, si Mara ay isang aswang. Isang tagapagmana ng lahi nila, na isinasalin mula sa ina sa anak na babae. Nagmana siya ng gutom mula sa kanyang inang si Loring, na namatay noong 1969. At ang hindi alam ni Mara, si Isko ay isang kulam na lumalaban sa kanyang madilim na pinagmulan. Lumipas ang mga linggo. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, lalong naging malapit sina Isko at Mara. Kapag nagkikita sila sa ilog, si Mara ay may dalang buko o suman. Si Isko naman ay may daladalang ginataang halamang gamot, na siya mismo ang gumagawa. Tahimik silang nagkakapalitan ng kwento tungkol sa mga hayop, halaman at mga panaginip. Ngunit sa likod ng matamis na samahan, kapwa sila may tinatago. Ang unang babala, noong ika-7 ng Hulyo 1977, isang gabi ng kabilugan ng buwan, may nangyaring hindi maipaliwanag. Ang batang anak ni Mang Kadyo, si Benito, ay natagpo ang walang malay sa tabing sapa, puno ng kalmot at tila nilapastangan ng hayop. Walang bakas ng dugo, ngunit nangingitim ang paligid ng kanyang katawan. Walang makapagsabi kung anong nilalang ang gumawa niyon. Lalong naging tahimik si Isko, umiiwas na siya sa mga tao. Sa halip, araw-araw siyang nagkukulong sa kanyang bahay, gumagawa ng anting-anting at kulam na tila may pinaghahandaan. Si Aling Petrona, na matagal nang may kutob, ay naglakas loob na puntahan si Isko. Isko, ani ni Aling Petrona, may multo sa paligid mo. Hindi multo ng patay, kundi multo ng gutom. Tahimik lang si Isko at sa huli umamin, ina ko'y mangkukulam. Itinakwil ko ang daan namin, pero kung siya'y tagapagmana ng dilim, mahal ko pa rin. Ang pagtatapat sa ilog, kinausap ni Isko si Mara. Hawak niya ang isang kwintas na may itim na bato sa gitna, isang panangga sa aswang, umayon sa mga matatanda. Ngunit hindi niya ito isusuot kundi ibibigay kay Mara. Alam kong hindi mo ginusto ang gutom mo, bulong ni Isko. Pero ayoko ring mawala ka. Napaiyak si Mara. Noon lang niya inamin.
Hindi ko kayang labanan ang gutom ko minsan, pero mahal kita, Isko. Kapag nalaman ng mga lahi ko na pinipigilan ko ang sarili ko, papatayin nila ako, at pati ikaw. Ang araw ng desisyon, ika-29 ng Hulyo. Araw ng pista sa Sitio Talisay. Maraming karne, litson, alak, at mga bisita. Sa likod ng kasiyahan, naroon si Mara sa ilalim ng bahay, nilalabanan ng gutom. Nang malapit ng maghating gabi, nagiba ang ihip ng hangin. Biglang napatay ang mga ilaw. May maririnig na ungol, tila halinghing ng isang mabangis na nilalang. Lumabas si Isko mula sa anino. Hawak ang itim na abo ng alagaw at balat ng bayawak, ginawang pulbos ng kulam. Sa gitna ng madilim na pista, hinarap niya ang anino na bumaba mula sa bubungan. Si Lola Loring, ang patay ng ina ni Mara, buhay muli sa anyong halimaw, dala ng gutom ng lahi. Pagkatapos ng pista at ng muntikang pagkamatay ng isang batang babae, lalong naging mainit ang mga mata ng mga taga-Sitio Talisay. Maraming nagtuturo ng daliri kay Mara, lalo na nang may makakita sa kanya sa gabi, nakatayo sa puno ng balete, tila nakikipag-usap sa hangin. Ngunit si Isko, sa kabila ng alam niyang totoo ang pagkatao ni Mara, ay lalong nahulog. Ang lihim na paraiso. May isang lugar sa may gubat, malapit sa isang sapa, kung saan sila laging tumatakas. Tinatawag nila itong lihim na paraiso. Doon walang nagkakatanungan, walang paghusga. Doon nagiging totoo sila. Sa isang gabi ng Agosto, habang umuulan ng ambon, at may halimuyak ng nilulutong yantok at basang lupa, dahan-dahang nagsalita si Isko. Kung may ibang buhay sana, kung wala akong kulam sa dugo, at ikaw ay isang karaniwang dalaga, siguro ikakasal tayo. Ngumiti si Mara. Sa unang pagkakataon, inalis niya ang kanyang kwintas na gawa sa buto ng paniki, ang panangga niya sa gutom, at isinukbit ito sa sanga ng puno. Doon niya inamin ang lahat. Mahal kita, Isko. Pero hindi ako sigurado kung kaya kong lumaban sa lahi ko habang buhay. Tuwing kabilugan ng buwan, may tinig na bumubulong. Ina ko, mga ninuno ko. Ang gutom nila isinisigaw sa isip ko. Tumulo ang luha ni Isko, bagay na hindi pa niya nagawa simula nang mamatay ang ina niyang si Luz. Isang kilalang manggagamot sa Sorsogon na sinunog ng sariling mga kabaryo. Mahigpit niyang niyakap si Mara. Kung kailangang ipaglaban kita kahit sa dilim, kahit ako pa'y lamunin ng sarili kong sumpa, gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan. Ang paghahandang palihim. Simula noon, palihim na nagturo si Isko kay Mara ng mga dasal pambara, langis pantigil, at halamang kayang pigilan ang gutom ng lahi ng aswang. Tuwing gabi, siya ay pinapainom ng pinaglagaan ng dahon ng kayumanis at balbas pusa. Tuwing umaga, nilalagyan ni Isko ng abo ng itim na bubuyog ang pulso ni Mara, panandali ang pananggalang sa tinig ng kanyang mga ninuno. At habang ginagawa nila ito, hindi maiwasan ang mga haplos, ang mga sulyap, ang mga halik sa noo, sa balikat, sa pusong lumalaban. Sa gitna ng lahat, natutunan ni Mara ang isang bagay, na sa pag-ibig, minsan, hindi mo kailangang talunin ang dilim, kundi tanggapin ito, kasama ng liwanag ng taong handang manatili. Hindi na kinaya ni Mara ang bigat ng kanyang pinipigilang gutom. Kahit gabi-gabi siyang pinapainom ni Isko ng halamang gamot, ramdam niyang unti-unting bumabalik ang panawagan ng dugo. Lalong lumalala tuwing kabilugan ng buwan. Lalo na't nararamdaman niyang may tumatawag sa kanya mula sa gubat, mga anino, ng lahi niyang matagal ng patay. Dahil dito, napagpasyahan ni Isko na isugal ang lahat sa isang sinaunang ritual na natutunan niya mula sa aklat ng kanyang lola, isang makapangyarihang kulam sa Bicol. Tinatawag ang ritual na pagkabunot ng ugat dugo. Isang ritual na kaya raw sirain ang kasaysayan ng isang sumpa, kapalit ng isang napakalupit na kabayaran. Ang pagsisimula ng ritual. Noong gabi ng ika-13 ng Setyembre 1977, sa gitna ng ulan at kidlat, nagtungo sina Isko at Mara sa gitna ng gubat, kung saan may balon na tinatawag ng matatanda bilang bukal ng luha ng itim na ina. Dala ni Isko ang 3 sangkap ng ritual. Langis ng lamok na piniga mula sa 7 gabi ng buwan, alabok ng buto ng bagong silang na kambing, at isang buhok ng iniibig na may sumpa, buhok ni Mara. Sa gitna ng bilog na guhit na may mga simbolo ng sinaunang albularyo, tumayo si Mara, nakapikit, nakayapak, basang-basa ng ulan. Nakayuko si Isko, habang paulit-ulit ang pagbigkas ng orasyon. Sa dugong di akin, sa pangakong hindi sa akin, pawiin ang ugat, isilang ang laman. Putulin ang tanikala, at ako'y magsakripisyo ng alinmang alay para sa kanya.
Tumindig ang hangin. Umikot ang mga dahon. Umiiyak si Mara habang napapahawak sa dibdib. Tila sinusunog ng init na hindi niya maipaliwanag. Ang sakripisyong hindi nila kaya. Biglang tumigil si Isko. Napaluhod siya, hawak ang kanyang tiyan. Mula sa kanyang bibig lumabas ang itim na likido. Hindi niya alam, sa bawat salitang binibigkas niya, unti-unting kumakain ng kanyang kaluluwa ang ritual. Hindi lamang dugo ang hinihingi ng ritual, kundi buhay. Isko, tama na! Tama na! Sigaw ni Mara. Ngunit kahit hirap na, pinilit ni Isko tapusin ang orasyon. Sa kanyang huling dasal, lumitaw ang hugis ng isang babae, isang multo. Ang imahe ng ina ni Mara, si Loring. Anak ko siya! Hindi mo siya pwedeng agawin. Sigaw ng multo, sabay hampas ng hangin na tumilapon kay Isko palayo sa bilog. Lumapit si Mara sa kanya, humawak sa kanyang mukha, umiiyak, nanginginig. Hindi natin kaya, mahal kita, pero hindi kita kayang ipagpalit para maligtas lang ako. Hindi ko kayang mamatay ka. At doon nila naunawaan, may mga sumpang hindi basta nalulunasan. May mga pagmamahalang kailangang mabuhay sa dilim. Hindi para itago, kundi para tanggapin. 2 linggo matapos ang nabigong ritual, pilit pa ring pinaninindigan ni Isko at Mara ang kanilang pagmamahalan. Ngunit nagsimula nang magbago ang paligid. Nagsimula sa simpleng mga palatandaan, mga patay, na manok na nakasabit sa pintuan ng bahay ni Isko. Buhangin na may mga marka ng paa ng kambing at itim na usok na lumalabas mula sa bubong ng lumang bahay sa may gubat. Ang dating tirahan ni Lola Loring. Si Mara, araw-araw ay parang hinihila ng isang hindi nakikitang lakas. Kapag nakatulog siya, umiiyak siya habang tinatawag ang isang pangalang hindi niya maalala paggising. Alem, ang pagkilala kay Alem. Sa gabi ng ika-28 ng Setyembre, isang lalaki ang biglang lumitaw sa sitio Talisay. Matangkad, maputla at nakaitim na barong Tagalog na may burda ng bulalakaw. Tila hindi tumatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Kilala siya ng matatanda. Alem, ang panganay na anak ng lahing aswang ng San Gabriel. Siya raw ang dapat sanang magmana ng dugong gutom bago ito naipasa kay Mara. Ngunit umalis si Alem noon, tumangging maging halimaw, nagpakalayo-layo, at ngayon, bumalik para kunin ang dapat ay kanya. Ang paninindigan ni Mara. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Mara mula sa sapa, biglang humarang si Alem. Wala siyang bitbit, ni anino ng hayop ni dahon ng kulam, pero ang kanyang mga mata ay hindi mata ng tao. Mara, Anya, isang beses lang kita tatanungin. Sumama ka sa akin. Iwan mo ang mangkukulam. Ipanumbalik mo ang ating lahi. O hihilahin kita, kahit sa patay. Napaiyak si Mara, pero matatag ang kanyang sagot. Hindi ko pipiliin ang gutom na yan. Hindi ko pipiliing maging halimaw. Kahit ako pa ang huling San Gabriel. Lumapit si Alem, akmang hahawakan siya sa leeg. Pero dumating si Isko, may hawak na lalagyan ng langis ng santan at itim na bawang. Hinampas sa mukha ni Alem. Nagliyab ang mukha ni Alem, napaurong siya, galit na galit at nagsalita ng isang sumpa. 1 buwan mula ngayon babalik ako. Sa susunod, hindi lang ako ang darating. Isasama ko ang buong lahi. Pipilitin naming buksan muli ang dugong tinanggihan mo, at kung hindi ikaw ang susuko, siya ang mawawala. Tumingin si Alem kay Isko at biglang naglaho. Ang gabing puno ng takot. Pag-uwi sa bahay, hindi na nakatulog si Mara. Si Isko naman ay tahimik lang na gumagawa ng mga anting-anting, langis at dasal. Pareho silang takot. Hindi sa lahi ng aswang, kundi sa posibilidad na mawawala ang isa't isa. Kung dumating sila at hindi na ako makalaban, huwag mo akong pigilan. Kahit patayin ko sila, huwag mo akong pigilan, bulong ni Mara. Hindi kita iiwan, Mara. Kahit ang impyerno pa ang bumukas sa harapan ko. Ika-5 ng Oktubre 1977, buwan bago ang banta ni Alem. Tahimik ang gabi. Walang hangin. Walang alingaw-ngaw ng kuliglig o palaka. Sa ganitong katahimikan, may kakaibang bigat sa paligid. Tila may humihinga sa dilim. Si Mara ay nakatulog sa papag sa bahay ni Isko. Si Isko naman ay gising pa rin. Gumuguhit ng bagong anting-anting sa piraso ng balat ng punong tibig. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang paligid. Ngunit paglingon niya sa papag, wala na si Mara. Ang panaginip sa gitna ng gising. Nakita ni Isko si Mara sa gitna ng gubat, nakaputi, nakatayo sa ibabaw ng isang tuod. Nakatitig siya sa kawalan, habang unti-unting nilalapitan ng mga nilalang, nakalugay, mahaba ang leeg, at may ngiting hindi abot sa mata. Sumigaw si Isko, Mara! Ngunit walang tinig na lumabas. Gusto niyang gumalaw pero hindi niya kayang igalaw ang katawan. Sa kanyang paligid,
Tila may humihinga sa kanyang batok. Malamig, basa, at mabaho ang hininga. Biglang may tinig na nagbulong sa kanyang tainga. Subukan mong iligtas siya at ikaw ang isusumpa. Nagising si Isko, ngunit ang buong paligid ay hindi pa rin katulad ng dati. Madilim pa rin, tahimik pa rin, at wala pa rin si Mara sa papag. Ang pagkawala ni Mara. Agad siyang lumabas ng bahay, bitbit ang bote ng langis ng palumpong at isang baston ng kalumpang na pinagbasbasan ni Aling Petrona. Tumakbo siya papunta sa sapa at doon niya nakita ang isa sa mga pinakamalalaking palatandaan ng aswang. Isang puting itik na may mata ng tao, lumulutang sa tubig, nakatingin sa kanya. Tumigil si Isko. Kilala niya ang anyong ito. Isa itong banug. Anyong panggulo ng lahi ni Alem. Isang paraan para liwas sa mispanigsiyaw. Para ipakitang totoo ang hindi at itago ang mga mahal nila sa panaginip na buhay. Ang pagpasok sa mundo ng lahi. Walang ibang paraan kundi ang pasukin ang mundo ng mga aswang. Gumamit si Isko ng sariling dugo. Itinulo sa mata ng uwak na pinatuyong 5 taon na at binigkas ang orasyon ni Luz, ang kanyang yumaong ina. Buksan ang hindi sa akin, pasukin ang di tinatahak. Ilabas ang minamahal kahit sa halimaw ang yakap. Ayon sa isang iglap nagdilim ang lahat. Gumalaw ang lupa at napunta siya sa isang lugar na hindi gubat, hindi baryo, kundi parang mundo sa pagitan ng patay at buhay. Doon niya nakita si Mara, nakagapos sa puno ng punong buhay. Nililigiran ng mga aswang na unti-unting nawawalan ng mukha, parang inaagnas habang gising. Ang desisyong masakit. Lalapit na sana si Isko nang may lumitaw sa kanyang likuran, si Alem. Nakangiti, tila hindi apektado ng ibang nilalang. Isang tanong, Isko, Anya. Kung pipiliin mong iligtas siya ngayon, hindi mo na siya makikilala bukas. Bura ang alaala. Papatay ko sa kanya ang pag-ibig mo. Pero buhay siya. Kapalit mo, lahat ng alaala niyong dalawa. Tahimik si Isko, nanginginig ang kamay. Tumingin siya kay Mara, umiiyak, nagmamakaawa. Ngunit ang sagot niya, hindi. Mas mabuting mamatay kami na mahal ang isa't isa, kaysa mabuhay kami na hindi ko na siya kilala. And sa pagsambit ng mga salitang iyon, nagsimulang manginig ang buong mundo sa paligid nila. Nagising si Isko sa kanyang papag, mag-aalas 3 ng madaling araw. Walang ingay, walang kakaibang presensya. At tila, panaginip lang ang lahat. Nasa tabi niya si Mara, mahimbing ang tulog. Payapa ang mukha, parang walang sumpa, parang ordinaryong babae lang. Tumingin si Isko sa labas ng bintana, may liwanag ng buwan, at naririnig na muli ang mga kuliglig at palaka. Gising na ako. Totoo na to, bulong niya sa sarili. Lumapit siya kay Mara, dahan-dahang hinawakan ang buhok nito. Ngunit nang magising si Mara at tumingin sa kanya, "Sino ka?" Nawala ang alaala. Napatras si Isko, hindi ito biro. Hindi siya tinutokso ni Mara. Wala talaga siyang kilala sa mukha ni Isko. Lumayo ito, nagtaka kung bakit siya nasa bahay ng lalaki. Bakit siya nakasuot ng lumang damit? At anong ginagawa niya sa sitio Talisay? Hindi ko po kayo kilala. Anong pangalan ninyo? Tanong ni Mara, may halong kaba. Si Isko, bagaman tila sasabog ang dibdib sa sakit, ay ngumiti. Ako si Isko, ako ang taga-alaga sa lugar na to. Nagkataong may kailangan kang alalahanin. Sa likod ng ngiti niya, nangingilid ang luha. Tapat siya sa pangako niya sa multo ni Alem. Ililigtas niya si Mara, kahit kapalit ay ang alaala ng kanilang pagmamahalan. Ang baryong walang bahid ng dilim. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Isko na tila nawala na ang anino ng lahi ni Alem. Wala na ang puting itik sa sapa. Hindi na rin umiitim ang tubig sa balon. Ang si Aling Petrona, matagal nang hindi lumalabas sa bahay, ay nagpakita muli at nagdala ng halamang gamot kay Isko. Tapos na ang yugto, Hijo, aniya, pero may kabayaran. At mukhang sinuklian mo ng buong puso. Nagpanggap si Isko na okay lang sa kanya ang lahat. Tuwing umaga, pinagsisilbihan niya si Mara, nagdadala ng gatas ng kalabaw, inihahain ang paborito nitong pinipig, na hindi na niya matandaan kung bakit gusto ni Mara. Sa gabi, habang natutulog si Mara sa silid ng kanyang lola, na hindi na rin maalala ni Mara, tahimik na umiiyak si Isko sa may pintuan, habang hawak ang lumang litrato nila, si Mara, si Isko, at ang isang malabong anino sa likod nila, na ngayoy burado na. Ang kakapirasong alaala. Isang gabi, habang tinutulungan ni Isko si Mara magigib ng tubig, napatingin si Mara sa kanya. Isko, may tanong ako. Ano yon? Ikaw ba? Dati mo na akong minahal? Natigilan si Isko, pero ngumiti lang siya. Oh, at kahit hindi mo matandaan, ako araw-araw pipiliing mahalin ka pa rin.
Tumingin si Mara sa langit. Hindi siya sumagot. Pero isang luha ang bumagsak sa kanyang pisngi, kahit hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Makalipas ang 3 linggo mula nang mabura ang alaala ni Mara, unti-unti nang nagiging normal ang kanilang pamumuhay sa Sitio Talisay. Tahimik, payapa, at parang hindi na babalik ang anino ng nakaraan. Pero isang umaga, may dumating na lalaking dayo sa baryo. Matangkad, kayumanggi, at may dalang malaking kahon na yari sa kahoy ng balete. Hindi siya taga rito, pero kilala niya ang pangalan ni Isko at Mara. Nagpakilala siya sa tindahan bilang Tio Roman, isang albularyo mula sa kabayan Benguet, na naglalakbay raw para hanapin ang mga lalaking may anino sa likod ng puso. Ikaw ang isa sa kanila, Isko. At siya, ang babaeng wala ng gunita, pero may utang sa mundo ng ilalim. Ang kwento ng mga naputol. Ayon kay Tio Roman, bago pa man isinilang ang lahi ni Alem, may mas matanda ng lahi. Mga nilalang na tinawag sa sinaunang pangalan na mga naputol. Hindi sila tao, hindi rin hayop. Sila'y mga kaluluwang tinalikuran ng sariling katawan, naiwan sa lupa matapos ang pagkasunog ng mga sinaunang sagradong puno. Ang mga naputol ay mga espiritong gutom, hindi sa laman, kundi sa alaala ng mga taong muntik nang mawala. Kaya sila nabubuhay, Isko. Sa mga alaala ng mga niligtas pero nakalimot. At ang iyong si Mara ay isa sa iilang nilalang na nabawi mula sa kamatayan. Isa siyang ilaw sa kanila. At ngayon, sinusundan na siya, ang unang palatandaan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Isko ang kakaibang mga pangyayari. May kumakatok tuwing 12:00 ng tanghali, pero pag binuksan ang pinto, wala namang tao. Si Mara, minsang nakatulala, ay biglang magsasalita ng wikang hindi niya alam. Sinasabi raw niya sa ulirat, "Bakit mo ko nakalimutan? Nakalimot ka na ba sa apoy?" Isang gabi, nakita ni Isko ang sariling anino, nasa likod niya, pero hindi gumagalaw kasabay niya. Ang pagkatuklas sa kahon ng balet. Dinala ni Tio Roman si Isko sa isang lugar sa paanan ng bundok, kung saan isinagawa nila ang isang ritual. Binuksan nila ang kahon ng balete, ay mula rito'y umalingasaw ang amoy, ng sunog at luma. Sa loob may 7 piraso ng buto ng daliri ng tao, bawat isa'y may ukit na pangalan, at sa ika-6 na buto, Mara, kapag ang pangalan mo ay nakaukit sa buto ng naputol, hindi ka dapat makalimot, paliwanag ni Tio Roman. Dahil kung wala kang alaala, magiging sisidlan ka nila. At pag napuno, hindi na ikaw ang babalik. Ang bagong pagsubok. Ngayon, kailangang harapin ni Isko at ni Tio Roman ang isang bagong misyon. Ibalik kay Mara ang kanyang mga alaala, bago tuluyang mapasok ng mga naputol ang kanyang katawan. Ngunit ang problema, bawat alaala na kailangang ibalik ay dapat muna nilang muling maranasan. Hindi sapat ang kwento, kailangang muling damhin. Mula sa unang halik hanggang sa gabi ng kanilang kabiguan. At bawat alaalang pilit ibinabalik ay may kapalit na sakit kay Mara. Parang tinutusok ng mga pako ang kanyang ulo at unti-unti siyang dumudugo kahit walang sugat. 20 ng Oktubre 1977, 8:00 ng gabi. Sa loob ng bahay ni Aling Petrona, naglatag ng bilog na asin si Tio Roman. Sa gitna nito, inilagay niya ang isang palayok na may langis ng niyog. Pinatuyo sa loob ng 7 buwan at may halong uling mula sa sinunog na kasulatan ni Alem. Pinaupo nila si Mara sa harap ng palayok, habang si Isko naman ay tumayo sa likuran nito. Mahigpit ang hawak ni Isko sa lumang panyo na minsang isinukpit ni Mara sa kanyang leeg noong unang gabi nilang nagkasama. Kapag naramdaman mong lumalamig ang katawan mo, huwag kang lalaban. Sabi ni Tio Roman, ang guni-guni ay magiging buhay. Lahat ng takot ay parang nangyayari, at baka nga nangyayari talaga. Inusal ni Tio Roman ang orasyon. Sa usok ng alaala, dalhin mo kami pabalik. Sa unang patak ng pag-ibig, sa unang saglit ng pagkilala. Sa loob ng alaala, ang unang pagkikita. Biglang umitim ang paligid. Tila hinigop ng usok mula sa palayok ang kanilang katawan. Pagdilat ni Isko, nasa ilalim na siya ng punong mangga. Ang parehong lugar kung saan unang nakita ni Mara si Isko. Halos 2 taon na ang nakalilipas. Umuulan ng bahagya. Basang-basa ang lupa at si Mara, bata pa ang kilos, magaan pa ang galaw. Tumatawa habang hinahabol ang payong na natangay ng hangin. Isko. Mara! Ngunit hindi siya narinig. Sa mundong iyon siya ang banyaga. Isa lang siyang panauhin ng alaala. Si Mara, sa pagkakataong iyon, ay naroon sa dating anyo niya. Buo, masayahin, at walang bigat sa puso. Tumingin si Tio Roman mula sa lilim ng puno. Kailangan niyang piliing kilalanin ka,
kahit hindi ka na bahagi ng gunita niya. Kapag pinili ka niya, kahit hindi ka niya maalala, doon, magbubukas ang susunod na pinto. Ang pagpili, biglang huminto ang ulan. Si Mara ay nakatitig sa dalawang lalaki sa ilalim ng punong mangga, si Isko, at isa pang anyo ni Isko, ang mas bata, mas payat, mas ngiting inosente. Ang tunay na Isko ay nasa harapan niya ngayon, pero hindi iyon ang nasa alaala. Mara parang nalilito ay lumapit, tumingin sa dalawang anyo. Tila hinahanap ang hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya kay Isko, ang tunay, hindi ang alaala. Hinawakan niya ang pisngi nito, at isang tanong ang lumabas. Bakit parang kilala kita, pero hindi ko alam kung bakit. Isang luha ang bumagsak sa mata ni Mara. At sa saglit na iyon, nayanig ang paligid. Umikot ang hangin. Nagliwanag ang bilog sa paligid ng palayok. Sa totoong mundo, sumigaw si Mara, habang tila sinusunog ang kanyang noo ng hindi nakikitang apoy. Ang unang tagumpay at babala. Pagbalik nila sa kamalayan, basang-basa ng pawis si Isko. Si Tio Roman ay halos matumba sa pagod. Si Mara umiiyak pero tila may ningning sa mga mata. Isko, parang ikaw yung lalaking nasa panaginip ko. Ngumiti si Isko kahit nanginginig ang boses. Oo, at mas marami pa tayong kailangang balikan. Pero bago sila makabangon, biglang sumambulat ang langis sa palayok. Umusok ito ng itim. At sa loob ng usok, may lumitaw na mga mata, mapuputi, bilog at wala ni isang balintataw. Tinig mula sa dilim. Dalawa lang ang pwedeng bumalik sa buong alaala. Isa ang mananatili. Isa ang mawawala. Sa gitna ng punit na bilog ng asin, mula sa palayok na umuusok ng itim, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang matandang katawan na baluktot at puno ng galis. Wala itong mata, kundi butas lang na parang sinusundan pa rin nila kahit walang direksyon. Umusok ang paligid ng bahay. Tumigil ang mga palaka. Tumigil ang orasyon ni Tio Roman, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang nilalang ay lumampas sa kayang tapusin ng dasal. May dapat manatili. Isang alaala, isang katawan. Isa lang. Tumayo si Isko sa harapan ni Mara. Hawak niya ang panyo. Kahit nanginginig, hindi siya umurong. Ako ang gusto niyo. Ako ang nagbalik sa alaala niya. Ako ang pumili na manatili siya sa buhay. Pero ngumisi ang nilalang. At sa isang iglap, naging dalawa ito. Isang bersyon na boses ni Isko ang dala. Isa pa'y anyo ni Mara, pero may itim ang mata at naglalaway na parang hayop. Hindi nyo na kami mapipigil. Hindi nyo na kami mapapatigil. Ang laban na walang sandata, walang dasal, walang kutsilyo. Wala silang armas laban sa nilalang. Tanging natira kay Isko ang mga alaala nila ni Mara. Isang lumang panyo, isang sulyap, isang pangakong binigkas sa ilalim ng ulan. Mara, pumikit ka! Alalahanin mo ang mangga, ang ulan, ang halik. Habang sinisigaw ni Isko ang bawat alaala, nag-aalab ang paligid. Si Mara, kahit nangingisay, ay biglang nagsalita. Umulan. Hawak mo yung kamay ko? Sabi mo hindi mo ko iiwan. Umangat ang usok. Napasigaw ang nilalang. Isa-isa, nasisunog ang anyo nila sa liwanag ng mga alaalang tunay. Si Tio Roman, bagamat nanghihina, ay sinabayan si Isko. Sa alaala kayo isinilang, sa alaala rin kayo matatapos. Ang pagkaligtas. At pagong tatak, pag-alis ng usok, bumalik ang katahimikan. Pero sa balat ni Mara, sa may batok niya, may bakas ng itim na bilog. Parang anino ng mata ng nilalang. Hinawakan ito ni Isko, parang mainit. Parang buhay. Hindi pa tapos ano? Tumingin si Tio Roman. Bumuntong hininga. Isa lang ang napalayas, pero marami pa ang naghihintay. Sa bawat alaala na babalik, mas malapit kayong inaamoy ng dilim. At sa huli, baka hindi na alaala lang ang mawala. 2 araw matapos ang labanan sa loob ng ritual, inakala ni na Isko, Mara, at Tio Roman na magkakaroon sila ng sandaling kapayapaan. Pero isang gabi, may kumalat na bulong sa baryo. Si Mang Cesar, isang tahimik na magsasaka, ay biglang nagwala sa gitna ng kalsada. Hubad, nanginginig, at paulit-ulit na sinisigaw. Akin siya! Akin siya! Ako ang una niyang naalala. Nilapitan siya ng mga tanod, pero nang hawakan nila ang kanyang balikat, nanigas ang laman nito, parang batong hinubog ng apoy. Sa loob ng kanyang mga mata, may sumisilip na mapuputing bilog, walang balintataw. Ang pagpupulong sa lumang simbahan. Kinabukasan, tinipon ni Tio Roman ang ilan sa mga matatandang may kaalaman sa kababalaghan. Sina Aling Dolor, dating komadrona na may alam sa kulam, Calando, isang dating espiritista,
at si Tandamiro, na minsang naglakad sa Mat Cristobal at hindi nakapagsalita ng 3 buwan. Pinag-usapan nila ang nakita kay Mang Cesar at ang kahulugan ng tatak sa batok ni Mara. Isa lang ang ibig sabihin niyan, ani Tandamiro habang nanginginig ang kamay. Ang mga naputol, nakahanap na ng butas sa pagitan ng gunita at laman. Unti-unti na silang nakakatawid. Hindi na alaala lang, katawan na ang gusto nila ngayon. Ang panibagong alaala. Pare-isara ang lagusan. Kailangang balikan ni na Isko at Mara. Ang isa pang mahalagang alaala, ang gabi ng unang halik. Pero hindi ito romantikong tagpo. Ang gabing iyon ay may tinatagong lihim. Sa muling ritual, ginamit ni Tio Roman ang bagong sangkap. Itim na buhok ni Mara na nalaglag sa unan. Noong gabing iyon, at ilang patak ng pawis ni Isko na sinabong mula sa lumang damit. Muling dumilim ang paligid. Muling bumuka ang pinto ng alaala. Sa loob ng ikalawang alaala, nasa ilalim silang muli ng punong mangga, ulan, hangin. Si Mara ay nakatayo sa putik at si Isko ay may hawak na banig. Tumatawa sila, masaya, parang walang mundo sa paligid. Pero sa gitna ng halakhak, may isang batang babae na nakatingin mula sa di kalayuan. Maputla, basa, wala sa tamang panahon. Tinanong ni Isko si Mara sa alaala. Sino yon? Sumagot si Mara, tila wala sa sarili. Anak natin yan, di ba? Napamulagat si Isko. Pero hindi pa tayo nagkakaanak. Hindi natin yan kilala. Biglang lumapit ang bata at habang papalapit siya, tumutulo ang itim na likido sa kanyang mata. Nang umabot siya sa gitna ng alaala, ang liwanag ay unti-unting nawala. Ang kalaala na hindi totoo. Napagtanto ni Tio Roman mula sa labas ng alaala. Isang pekeng alaala ang pumasok. Isa sa mga naputol ang nagtanim ng huwad na alaala para pumasok sa puso ni Mara. Kaya sa susunod nilang paglalakbay, hindi na nila mapagkakatiwalaan ang lahat ng makikita. May mga alaala na peke. May mga damdaming hindi kanila. Isang panganib, nagkukunwaring pagmamahal. Ang ultimatong babala. Sa pagbalik nila mula sa alaala, isang bata ang nawawala sa baryo, si Neneng, anak ni Aling Pilar. Sa kwento ng mga bata sa kalsada, sumama raw siya sa isang babaeng kamukha ni Ate Mara. Hawak daw nito ang laruan niyang paborito. Sabi ng babae, susunduin raw siya ng tatay niya sa ilalim ng puno. Sa gitna ng paghahanap kay Neneng, isang bulong ang umalingaw-ngaw sa panaginip ni Mara. Balikan mo ako, o lahat ng minahal mo kukunin ko. Sa gabing iyon, tinuntun nila ang daan patungong lumang, gubat ng dapdap, ang lugar kung saan minsang naglaho. Si Alem, doon nila nadiskubre ang ugat ng manggang iyon ay buhay at gumagalaw. Isa itong daan papunta sa lupain ng mga alaala. At doon nakasilid ang puso ni Alem at ang simula ng lahat ng naputol, ang katotohanan kay Alem. Sa ilalim ng lupa, nakita nila si Alem, hindi bilang halimaw, kundi isang binatang nakaupo sa lilim ng ugat, pagod, puno ng sugat pero buhay. Hindi ako ang gumawa ng mga naputol, sabi ni Alem. Ginawa nila ako. Ibinunyag ni Alem na noon pa man, siya ay isinilang sa loob ng isang alaala, hindi ng ina, kundi ng isang matandang aswang na minsang sinumpa ng mga babaylan. At ang bawat nilalang na minamahal, ni Alem ay nagiging daan ng pagkalimot, kaya't lahat ng nagmamahal sa kanya ay pinupunit ng realidad. Mahal pa rin kita, Mara, pero alam kong ako rin ang dahilan kung bakit unti-unti kang nawawala. Ang huling pagpili, dumating ang oras ng desisyon. Yon kay Tio Roman, may isang paraan para tuluyang maisara ang lagusan ng mga naputol. Isa sa kanila ang kailangang manatili roon, sa loob ng gunita, sa loob ng alaala, habang ang iba ay makakabalik. Si Isko ang unang nagsalita. Ako na ang manatili. Basta si Mara at ang mga bata sa baryo makaligtas. Ngunit si Alem ay tumayo. Hindi, akin ang sumpa. Ako ang dahilan. Ako ang dapat manatili. Lumapit si Mara, luha sa mata, nanginginig ang kamay. Kung kaya kong ibalik ang panahon, pipiliin ko pa rin kayo pareho. Pero kailangan na nating tapusin ito. Ang huling ritual. Sa huling yugto ng ritual, 3 pangalan ang kailangang banggitin, ang minahal, ang nakalimutan at ang isinakripisyo. At habang binabanggit ni Mara ang mga pangalan, Isko ang minahal. Alem ang nakalimutan. Alem ang isinakripisyo. Bumalot ang liwanag sa buong ugat ng mangga. Si Alem ay ngumiti,
habang unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan, hindi sa sakit, kundi sa kalayaan. Salamat, dahil kahit saglit, naging totoo ako. Ang pagbalik sa tunay na buhay. Pagmulat nila, nasa harap na sila ng puno. Malinis na ang hangin. Tahimik ang baryo. Si Nining ay natagpuan, ligtas, natutulog sa banig ng kanyang ina. Wala na ang mga puting mata. Wala na ang mga usok. Sa huling gabi, magkasamang nanahimik si Isko at Mara sa ilalim ng punong mangga. Hindi bilang mangkukulam at aswang, kundi bilang dalawang taong minahal ang isa't isa. Sa mundong magulo, sa alaala mang puno ng sakit. Makalipas ang 3 taon, tahimik na ang Sitio Talisay. Si Mara ay nagtuturo na sa pampublikong paaralan, habang si Isko ay naging tagapayo ng mga kabataan sa baryo. Lahat ay tila normal, tila. Isang gabi ng Hunyo habang maulan, nakita ni Mara ang isang batang lalaki sa labas ng paaralan. Basang-basa, nakatayo, at parang may hinihintay. Nilapitan niya ito. Anak, nasaan ang magulang mo? Tumingin ang bata. Mapungay ang mata, nanginginig ang labi. Hinahanap po kita, inay. Sabi ni Itay. May utang pa kayo sa alaala. Biglang humampas ang kulog. Sa isang iglap, naglaho ang bata. Nang balikan ni Mara ang loob ng paaralan, nakita niyang lahat ng larawan sa bulletin board ay nawalan ng mukha. Puro puti, walang anyo. Wala ni isa ang maalala niyang estudyante. Sa bahay ni Isko, si Isko kinagabihan ay napanaginipan si Alem. Hindi na ito abo, kundi isang binatang nakatayo sa harap ng puting pinto, nakangiti. Akala mo tapos na, di ba? Pero sa mundong ito, walang alaala ang nawawala. Nililimot lang, pansamantala. Pagmulat ni Isko, nakita niya ang lumang panyo, tuyong-tuyo. Ngunit may nakasulat na hindi niya maalala kung kailan isinulat. Sa bawat halik na hindi natuloy, may isang alaala ang lumuluha. Ang huling tanong, sa huling tagpo, magkatabi sa ilalim ng punong mangga sina Isko at Mara, tahimik, umuulan. Mara ang unang nagsalita. Sigurado ka ba na nangyari lahat ng iyon? Hindi agad sumagot si Isko. Nakatingin lang siya sa langit, sa pagitan ng mga patak ng ulan. Hindi ko na alam kung ikaw pa rin ng totoo. O baka ako ang alaala mong hindi mo na maalala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento. Ito po si Sir Frey at taos-puso akong nagpapasalamat sa pagbabahagi ninyo ng oras para pakinggan ang mga kwentong likha ng imahinasyon at ng katotohanang minsan ay ayaw nating tanggapin. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot, nakakapanindig balahibo at makabuluhan. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, lalo na sa mga alaala na bumabalik kapag tahimik na ang lahat.